Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw! Ahoy! And welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Siyempre, nag-feature din po tayo ng mga miyembro at dependents ng ating union. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan din po sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahimpapawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out sa lahat po ng miyembro ng AMOSUP. Kumusta po kayo? December na naman po, malapit na po ang Pasko. At sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, so just a quick recap. Last week po, ang episode natin ay ang AMOSUP and CFAM, a shared vision for seafarer families. Ang guest po natin ay si Ms. Arian Rocha, ang CFAM chairwoman and founder. At syempre, napag-usapan po natin yung mga initiatives ng CFAM International para sa mga seafarer families, gaya ng mga talk nila about the relationships of seafarers and their spouses and parenting and of course, mental health and wellness. At again, wini-welcome po muli namin kayo sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ang ating topic ngayong araw ay ang Women Championing Seafarer Families, a special feature. Kaya makakasama natin ngayon ang isang entrepreneur with almost 20 years of experience in the maritime industry, now focused on empowering others. As a seafarer's mother, she blends experience with a passion for education and mentorship. Dahil po nating matututunan sa guest natin ngayong araw. Ready to lead the Women Championing Seafarer Families or WCSF, she is set to inspire and uplift the maritime community. Let us all welcome to Alagang Amosup, Miss Maria Cecilia Hiron. Yan, Miss Ces, kumusta po? Magandang Miss umaga, magandang araw, Miss Camille. Thank you for Welcome po. inviting me here. Isang pribileyo ang makasama ka ngayong araw na to. So maraming salamat po. Thank you. It's also an honor, ma'am, to have you. Isang seafarer na nagsilbi sa maritime industry for 20 years. Grabe po, Yes. 2 dekada. At ngayon, ay ina ng isang seafarer din. Yes. Na-inspired, sumunod po sa footsteps ninyong inyong anak. Okay? So, ma'am, paano po ba kayo nagsimula? Ano po yung nag-inspire sa inyo para maging isang seafarer? Bakit niyo po napili na pasukin ng maritime industry? Actually po, to be honest, wala talaga sa hinagap ko ang maging seafarer. Nag-college ako, imagine ang course ko is BS, Hotel and Restaurant Administration. Mm-hmm. And hindi man lang na-mention ang about sa seafaring or sa cruise ship careers. Mm-hmm. So, hanggang sa nagturo ako sa different universities, napunta ako sa Philippine Women's University. Mm-hmm. Then, siguro, kasi sabi nila, stricta ako. Stricta akong professor. So, parang yung dean namin sa PWU, she asked me kung gusto ko daw magbarko. Mm-hmm. So, sabi ko, sige, why not, ma'am? So, I thought that was just a joke or, alam mo yon yung pasaring lang or whatever. Hindi ko naman alam na seryoso pala. So, nung umokay ako, sinabi niya sa akin, sige, go to this company tomorrow, look for this person. Mm-hmm.
So, pumunta ako the next day. Sabi ko pa, Din, so how about my classes? Sabi niya, ako na bahala doon. Oh, wow. Okay. Diba? So, pumunta ako sa company. And then, lo and behold, principal interview na agad. Oh. So, hindi na ako dumaan sa proseso. So, okay, sabi ko. So natanggap naman ako. And then, ayun na, binigay na yung requirements. So, sabi ko sa husband ko, my late husband, sabi ko, tanggap ako sa ganito. Tapos ganyan, okay lang ba sa'yo magbarko ako? Sabi niya. Nahuli yung paalam sa Oo. mister. Kasi hindi ko naman in-expect na matatanggap ako, di ba? So sabi niya sa akin, sige, ano mo yan, opportunity mo yan. So, wow. Supportive. Supportive. Okay, so, tinuloy ko. Tapos sabi ko sa kanya, promise, isang kontrata lang. Kasi yung daughter ko was only 2 years old then. Oh, okay. Diba? Ano pong trabaho ng mister nyo? He used to be an internet provider. Okay, specialist. okay. So, wala talagang background sa maritime Wala. at all. Kayo po yung una. Oo, even in my whole clan, ako yung una. Oh, okay. So, tapos ang nakakatawa, hindi ko na-expect na mapapasok talaga ako kasi we grew up in the province na 2 kilometers away lang from the beach. And kaming 5 siblings, ako lang yung takot sa tubig. Oh, the irony, ma'am. Yeah, so lahat sila naglalaro sa beach, sa tubig, while ako hindi. Doon lang ako sa Pampang. So ganyan yan. So kaya yung mga kapatid ko, when they learned na magbabarko ako, lahat sila, talaga? Seryoso ka? Of all siblings. People, ikaw pa. Kasi nakakatawa naman. lumaki akong lampa. They call me lampa kasi lola's girl ako. So spoiled ako. Ganyan. So, yun. Pero syempre, ibang oportunidad po yun. Ilang months po yung unang kontrata? 11 months, Miss Camille. First contract nyo yun, ma'am? First contract. Grabe. Tapos, inabot pa ako na experience na naka-experience pa kami ng Hurricane 10 sa Vietnam. As in, nagkikrik na lahat ng mga valves. Ganon? Pumuputok na yung mga valves. On your first contract? Yes, almost abandoned ship. Naka-life jackets na kami. So sabi ko, baka ito na yung time ko. So inisip ko na lang, okay lang naman kasi at least mayaman ang family ko. Kasi insurance, diba? Yun talaga yung naisip mo agad, ma'am. Pamilya pa rin, ha? Oo, pamilya. Grabe. Napakayaman naman ng experience mo, ma'am. First contract mo pa First lang. contract. And hindi ka na-discourage kahit may mga ganong mga challenges na na-experience. Tinuloy mo, naka 20 years ka nga. Imagine, sabi ko, yung first one contract lang na sinabi ko, umabot ako ng 20 years nang wala man lang sa hinagap ko. Parang time flew so fast. Kasi gusto mo yung ginagawa Kasi mo. gusto ko. Tapos, scratchy feet. Lakwache. Na-enjoy mo talaga. Na-enjoy ko siya. Ano na po yung mga napuntahan yung bansa? So, nag-start po kayo, Asian po ba yun? Asian cruise, yung the first one? Opo. Tapos, napunta ako ng Royal Caribbean. Imagine, naka 13 agencies ako. 13? 13. Wow. Tapos, nakapag-world cruise ako 3 times. Narating ko na 7 continents. Wow. So, kaya, alam mo yun, I'm so grateful sa industry na ito para, alam mo yun, yung, To have experienced yes, that I've experienced kind of all this. And life. sa aming magkakapatid, ako lang din yung walang planong mag-abroad. Talagang mapagbiro ang Diyos. Turn of events. Kaya lahat nagugulat sa akin. Sabi, imagine, ikaw yung walang plano or something. Sabi ko, siguro kailangan, wala talagang plano. Kasi, God knows where Yes. to bring us, di ba? So, yun. So, His plan is always the best plan. yes. Sabi And nila. Inaabot ako ng 20 years. 20 years, ma'am. You're so blessed. Yes po. hindi na nabakante, hindi na wala ng opportunity throughout your career. Actually, may mga breaks ako during that time. Nung 2010, I thought, parang napapagod ako. So, mag-break muna ako. So, bumalik ako sa academe. So, nagturo ko sa Lyceum. Kaso, syempre, nasanay ka na sa mga nakikita. Plus, yung anak ko noon was in high school na. So, medyo nag-ano na sa budget. So, sabi ko, tas may opportunity ulit na bumalik. So, bumalik ako. And then, in 2016, sabi ko, sige, ano na to, tama na. Yun na yung last. Tapos, nasa training center naman ako.
So, ang nangyari, kinontak ako ng captain ko dati. Nasabi sa akin, Sel, would you like to come back? Kailangan ka na naman. Oo. Duty mas maganda calls. yung offer. So, bumalik ako. Talagang endless possibilities. Basta bukas Yes. ka and basta maganda yung impression na naiiwan mo sa mga employers Basta good performer mo. Good ka sa performer work. ka sa mga Yeah. katrabaho mo. Yes. Kaya they keep on bringing you back. O baka naman meron ka na namang matanggap na tawag. Kailan po ba kayo nag-stop? Ang last time kong sumampa, Miss Camille, was in 2022. During that time, parang nakaisang balik lang ako after pandemic. So, nung pandemic, nag-stop ako kasi naawa na ako sa anak ko. Mag-isa lang kasi siya sa condo. Tapos yung sister ko, she lives in Pasig and mahirap, malayo at sa traffic. So, sabi ko, sige, uwi muna ako para maalagaan ko naman yung anak ko. And then, nung nag-decide na akong tumigil, siya naman yung sumampa. So, ayun, na-enjoy ko naman ngayon yung buhay ko. So, I think God closed the doors for me for a deeper purpose. Ayun. And ano po ma'am, no, talagang ang galing kasi yung anak nyo, hindi nyo namalayan, na-inspire din pala sa inyo. Kaya yun din yung pinili niya na career. Yes. Paano po nagsimula? Paano nyo nalaman na gusto niya rin magbarko? Actually, may funny story din yan, Miss Camille. Hotel and restaurant din ang course Same niya. course, okay. Course. So, sumunod din siya sa course ko. Ginagaya talaga si mami. Tapos, before graduation, may friend kasi ako sa money agency. Sabi niya sa akin, Ate Sel, baka gusto ni Chay magbarko. Sabi niya ganyan. So, sabi ko, anak, gusto mo magbarko after graduation? Ayaw. Ayaw niya. Ayaw niya. Sabi ko, bakit ayaw mo? Sabi niya, kasi maayaw ko yung naging buhay mo. Ay, O, may diba? ganon. May ganon. Bakit? Kasi nakita niya yung naging gap namin. So, alam mo, kasi every time bago ako umalis, di syempre, close na naman kami. Tapos, alam ko kung ano yung likes niya, kung ano yung favorite hobby niya, blah, blah, blah. So, pag sumasampa ako, nalulungkot siya. Namimiss ka niya. Namimiss ako. Tapos, pag uwi ko, syempre, another adjustment na naman, di ba? Tapos, iba na yung gusto niya na naman. So, ang hirap. So, pag nagiging close na kami, kailangan ko na naman bumalik. So, parang, siguro dun siya, nahirapan. Tapos, very quiet siya, hindi siya vocal. Ganyan. So, sabi ko, anak, kasi, during my time, nandiyan ka na. Ikaw, while you're still single, di ba? And there are opportunities in front of you, grab. Sabi ko, kumbaga, I'll let you spread your wings and fly. Sabi nga sa akin, ba't mo pinagbarko yung anak mo? Babae pa naman. Mga ganong, di ba? Sabi ko, hindi. Kasi, pinalaki ko yung anak ko na independent. And, naniniwala ako na maganda yung values niya na na-inculcate sa kanya. So, I trust her so much na even if malayo siya sa akin, I know she can make it. Parang ganon. So, going back, so ayaw niya talaga. So, parang nag-Starbucks siya for 2 years. Okay, Tapos, after graduation. Okay. Tapos, pandemic time, parang nahirapan siya dahil, Siyempre. oo. Food and Plus kasi, pag nasa outlet siya, tas pag nagkaroon ng positive, sina-shutdown, tas lilipat siya sa iba-ibang Ibang branch. outlets. So, nahirapan siya. So, nag-decide siya mag-call center. Okay. Nag-Accenture siya. Tapos, yung foreman siya sa Accenture, sabi niya sa akin, Ma, yung foreman ko sa Accenture, parang yun yung equivalent ng 2 years na stress ko sa Starbucks. So, sabi ko, so anong gusto mong gawin ngayon? Sabi, hindi ko pa po alam. And that time, nag-email sa akin yung friend ko, gusto niya akong bumalik sa company for work. So, one time sabi ko sa kanya, paki-print naman tong mga forms, sabi ko. Okay. Tapos, Did you intend na maging interesado siya or wala naman? Parang kasi nung sinabi niya, syempre, I respect her decision, di ba? So, nung sinabi niya ayaw niya, sabi ko, okay, fine. So, hindi ko na kinulit.
Hindi, never again. Tapos ang binigay niya, ma, eto pala yung pinaprint mo. Pak. Sabi ko, oh, thank you. Biglang sabi niya, parang gusto ko na rin magbarko. Talaga? Diba? And just Oo, a snap na nakita oo, niya, okay. Parang biglang, sabi niya, parang gusto ko na rin magbarko. Sabi ko, oh, ano nakain mo? Ganun pa. Wala lang po, parang gusto ko lang din. Sabi ko, okay. Eh, yung friend ko, naka-standby lang. So, sinabi ko sa kanya, oh, then, sabi ko, gusto na daw ni Chay magbarko. Bilisan mo. Tapos sabi niya sa akin, So, that was the start. Sige ate, sabi niya sa akin, send mo sa akin yung CV niya. So, yun. That was the start. That was the start. And nakakatuwa kasi siguro she was really meant to go on board dahil everything fell into place. Na-prepare ko na rin siya kasi bumalik pa ako ng June sa barko. Prepare ko na lahat ng gamit niya. Pag-uwi ko ng August, nandito pa siya. So, but anyway, naka-prepare na lahat ng gamit niya. And then nakaalis siya ng September. And yun, na-enjoy naman niya. Of course, she had few challenges here and there. So, nag-start po siya dito po sa cruise ship niya ngayon? Ay, sa National Geographic na? Hindi, sa sa PNO siya nag-start. Ah, okay. Oo. Tapos nakakatuwa, kasi sabi ko sa kanya, bago siya sumampa, sabi ko, show them what you've got. Sabi ko, kailangan pabibo ka. Ang swerte niya, meron siyang mentor. Oo. Mentor na like you, na talagang who has been there for 2 decades, kaya alam mo na yung mga pasikot-sikot. Yeah. And someone na hindi Best mag-lead practices. sa kanya to the wrong direction. Yes. Diba? She's lucky. She's very lucky to have you, ma'am. And I ngayon, hope so. and ngayon, ma'am, nakakatuwa kasi you're not just inspiring your daughter, but other women also na ina gaya nyo or asawa or ina ng isang seafarer. Paano po nag-start yung involvement nyo, ma'am, sa women championing seafarers naman? By accident din yun, Miss Camille. Grabe, talagang galing ni Lord sa buhay mo, ma'am. Yes. Kasi- Ilang times ka ba nagdadasal a day? Lakas mo kay Lord. Well, sabi ko, sinurrender ko naman na kay Lord lahat. So, nung clinose niya yung door sa akin na sumampa, sabi ko, sige Lord, so what's my purpose? Kasi hyper ako, ma'am Hyper ako. I always want to do something. Wow. Na nabobore ako. Kaya nga scratchy feet ako I always have to do something and go somewhere. So, I was just browsing sa Facebook. Tapos nakita ko siya, WCSF, sabi, Looking for champions. Parang yun yung initiative nila. Yes, tapos for women empowerment, blah, blah, blah. So sabi ko, interesting, okay. So, without any expectation, I clicked the button, I signed up. Tapos, ang tagal pa bago nag-reach out si Nabien So, sabi ko, okay, so wait lang. May consultancy work ako noon. So, kaya parang na-set aside ko siya. Until such time na tumawag na nga, ganyan-ganyan, pumasa naman sa screening. So, every Saturday yung trainings. Tapos, doon ko nakita na parang, siguro eto nga yung purpose ko, yung calling ko. Na, kasi syempre, with the other women na nakasama ko sa trainings, nakita ko yung challenges nila as a seafarer's wife, as a seafarer's mother, yung ganon. So parang, sabi ko, sige Lord, dito nga siguro ako. So, in turn na share ko sa kanila, kasi syempre hindi nila alam yung buhay talaga ng seafarer sa barko, right? So at least na-i-impart ko sa kanila yung experiences ko on board. Para at least maintindihan din nila yung kung saan nanggagaling yung mga asawa. Ang ganda kasi you bridge the perspective of nung wife at saka nung seafarer. Yes, Kasi sabi nga rin ni Miss Arian Rocha last week na it's all about really communication and understanding each other. Since magkaiba yung pinanggagalingan, parang there has to be something that can make them understand each other's situation. And yun yung naging role nyo, ma'am. Ang ganda nga ng naging role nyo sa WCSF. Yes. And ibang perspective din yung pagiging nanay ng seafarer. So, ang ganda ng naging papel nyo, ma'am. And kaya siguro, no wonder that the women champions of WCSF
respect you, 'di ba? Yes. To be their leader. Leader. Self-proclaimed. Ang dami nga na rin kasing initiatives, ma'am. I know you've been helping a lot in the information and awareness campaign on ambulance chasing. Yes po. Yes, ma'am. Kasi ang laking niyan sa seafarer families yung issue na yan. And ang ganda po nung naging initiative nyo na in-involve yung mga asawa. Diba? Yes, kasi syempre when something happens to the seafarer on board, sinong magsasuffer? Sinong magde-decide, di ba? The wives. Yes. So, kailangan talaga with the proper information, education, and mentorship. Doon talaga, kailangan talaga. Plus, syempre, during my time kasi, parang tagal na during my time, hindi ko nalaman yung, there wasn't any information about ambulance chasing. Hindi ko narinig yung ambulance chasing, to be honest. Talaga, ma'am? Yes. Throughout your career? Throughout my career po. So, nung sumali ako sa WCSF, sabi ko, meron palang ganito. Or maybe, merong ganong nangyayari, hindi nyo lang ma-name kung anong tawag sa kanya. Or, hindi lang talaga ako socially aware. Dahil nga, hindi naman talaga I was just there as a seafarer to work. And then, I was just concerned about my contract. Of course, aware ako kung ano yung mga stipulations ng contract ko. But I wasn't really aware of na may mga nangyayari palang ganon. Kasi hindi ko na-experience. And even mga kasama ko sa barko, wala kaming... And I'm sure most of Filipino seafarers are like that. Siyempre, concern mo lang, kabuhayan mo. Yes, Diba? yes. Kung meron may mga interest, external interests na gustong mang-abuso or what, hindi ka naman fully aware. Gusto mo lang tapusin yung kontrata mo ng maayos, ng ligtas ka, makauwi ka sa pamilya mo. Tsaka so far, wala akong nakasama sa barko na medically repatriated. Walang na-aksidente. Parang ganon during my time. So, kaya nung naging aware ako about ambulance chasing, syempre ang primary concern ko na ngayon yung anak ko, di ba? Right. Kaya Opo. mas naging porsigido akong matutunan how to deal with ambulance chasing. And at the same time, doon ako nagkaroon ng mga kakilala na naging victims ng ambulance chasing. So, mas naging porsigido ako na i-pursue ang advocacy about ambulance chasing. Tapos yun. Tapos nakakatuwa naman kasi marami din lumalapit sa akin na, Ate Ces, ano ka pala, active ka pala sa maritime, ganyan. So, baka pwede mo kaming tulungan sa ganito, ganyan. So, ayun, nangyayari niyan na I'm also grateful na I get to be the medium for to help people, parang ganon. So, yun yung naging effect sa akin ng WCSF. Ang galing ng nangyari po. Yung parang bawat stage nga ng life mo, ma'am, may meaning, may purpose. Yes, ang ganda po. ng story Yes. mo, ma'am. Kaya grateful ako na hindi man ako kumikita ng ganun kalaki unlike before. Pero at least nagkakaroon ako ng deeper sense of purpose and meaning sa buhay ko. And that's priceless. Yes, and it's also my way of paying back to the community. To the community and to the industry, maritime industry who had, na nag-survive sa akin, nag-sustain sa akin for 20 years without even me knowing na 20 years na pala. That allowed you to raise your daughter. Yes. To inspire her also to serve then the maritime community. Yeah, exactly. It's very, very inspiring, ma'am. Thank you. So, ma'am, sa inyong palagay po, gaano po kahalaga yung edukasyon? Kasi bilang professor din po kayo and now you're a mentor also. Yung mentorship, yung tamang impormasyon sa paghahanda ng mga pamilya, ng mga seafarers po natin. Habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay on board sa barko. Gaano po ka-importante na yun nga po, yung information, yung awareness about the life at on board and at the same time yung life naman ng mga wives na naghihintay na makabalik yung kanilang mga mahal na asawang Pilipinong mandaragat. Yes. Ang lalim. Kasi both perspectives, alam mo, ma'am eh. Yes. Actually po, napaka-importante niyan. Una-una,
edukasyon. I mean, it's really very important that we have to educate our women. Especially, may mga nakasama ako na they don't even know what's written in the contracts ng mga asawa nila. Ang alam lang nila, pumipirpa yung asawa nila sa contract and that's it. Alam nila hindi nila alam kung ilang buwan ang ilalagi ng asawa nila sa barko, paano yung buhay nila sa barko. Parang, ang nangyari sa kanila, sa mga nakakausap ko, parang masaya na sila tumatanggap ng allotment. Diba? Na parang, okay, kung ano lang sabihin ng asawa, doon lang sila. So, naging magandang to sa WCSF kasi we got to empower the women with education, mentorship, and the right information. With mentorship, at least nagagabayan namin sila. Like, for me, again, nasabi ko sa kanila, na-impart ko sa kanila kung paano yung buhay sa barko, na hindi ganon kadali, na hindi nila alam kung gaano kahirap sumuong sa alon, literally and figuratively. Kasi yung alam mo yun, yung ang dami-dami mong pangarap, pero pag tinamaan ka ng matinding seasickness, alon and all, parang gusto mo nang umuwi at magnegosyo na lang ako sa Pilipinas. May ganong moments po talaga. Ganon. Pero pag nasa Pilipinas ka na, 2 weeks ka pa lang, gusto mo nang bumalik. Such is life. Yeah. So yun, so nabibigyan namin sila ng kaukulang motivation. Kumbaga yung mga questions nila, we're able to answer their questions. Siyempre may mga questions sila na hindi nila matanong sa mga asawa nila kasi baka ma-offend or baka sabihin, tumatanggap ka na nga ng pera, ang dami pang tanong, blah, blah, blah. So, lahat ng mga confusions nila, questions, unanswered questions, na bibigay namin yung mga sagot. And then, yung right information, mas maganda din na nabibigyan natin sila ng right information. Kasi, di ba, pag hindi mo alam yung tamang impormasyon about something, mangyayari, magpapanik lang sila. So, magkakaroon ng conflict, within the family. Or baka mag-seek ng impormasyon sa maling medium. Yes, exactly. Diba? Facebook or yung mga fake news. Mga social media, misinformation. Puro, diba? Puro fake news. Fake news, drama, misinformation, disinformation. Oo, lalo na nung Magna Carta. Oh yes, diba? oh yes, yes. Dami-dami. You were there. You were at the hearing. And we're really grateful, ma'am, na meron ding gaya nyo na champions. Talagang bukas ang pag-iisip and really willing and open-minded and wholehearted in serving the community. Talagang best interests ng seafarer families po ang nasa isip. Thank you, ma'am, for your Yes po, service. kasi po ako, ang mantra ko, if you put your heart into something, you should really commit. Kaya ang dami kong heartbreaks. May hugot. May hugot na gano'n. Mamaya, ma'am, off-cam pag-usapan natin. Pero pa rin ako, I still remain committed to, especially sa advocacy na And ganito. hopeful. And hopeful. Yes. Kasi ma'am, alam naman natin na yung mga initiatives that you're doing now and kung ano yung tinatanim nyo ngayon, in the near future, magbubunga rin yan eh. Diba? Yes, Parang fingers long-term yung long-term Yes. yung mindset. Yes po. Thank you, ma'am. Thank you for pushing, for fighting for seafarer families. Yes. Okay. So, ma'am, finally, what's your message to our women in the maritime community and the seafarer families po na nakaantabay sa atin ngayon, nakasubaybay? Well, I just want them to know na their roles matter. Yung mga ina, yung mga asawa ng mga seafarers. Alam ko, dumarating sila tayo sa time na napapagod din tayo. Kasi syempre, cargo mo yung pamilya mo habang wala yung asawa. Yung mga anak mo, sa'yo lahat. Ikaw yung decision maker, ikaw yung lahat. So, and ang dami ko rin nakakausap na napapagod na. So, alam ko hindi madali ang roles na ginagampanan natin bilang seafarers' wives or mga ina ng mga seafarers. Pero yun nga, wag nating kalimutan na hindi tayo nag-iisa. Na there are communities
na handang gumabay sa kanila. And yun nga, wag kalimutang magpahinga. Because strength also comes from yung humility na humingi ng tulong pag hindi na kaya, 'di ba? Kasi alam ko kinakaya lahat, resilient tayo Pilipinas pa, 'di ba? Resilient talaga tayo. Yes. Pero dapat i-acknowledge, i-validate din natin yung feelings natin na kung hindi na kaya, magpahinga, 'di ba? Na hindi natin kailangan suluhin lahat. May pag-asa tayo, meron tayong malalapitan na pwedeng tumulong sa atin. And yan yung tinatatag ng WCSF na nandito ang WCSF for all seafarer wives, mga mothers. Kung may questions kayo for everything and anything under the sun, you can always get in touch with us, with WCSF. Women Championing Seafarer Families. Thank And kaya you very natin much. to. Hindi tayo babae lang, babae tayo. I love that. Diba? I love that mantra. I also believe in that. Yes. Maraming salamat po, Ma'am Sel. Thank you, Miss Camille. We're so honored, so happy to be with you po ngayon, to have you on the show. Alam ko marami po tayong na-inspire. Yes, I'm so grateful na this is another milestone for me na at least may nangyayari sa chosen path ko na yan, nagkakaroon ako ng reason to continue with my passion, with my visions, and with my advocacy in empowering women in the maritime industry. Alright, well said, ma'am. Maraming salamat po. Thank you, Miss Camille. Very heartwarming words from Ma'am Sel. Nakaka-inspire. Maraming salamat Thank po you. ulit. Ayan. So, ayan, isa na naman pong makabuluhang episode para sa ating mga miyembro, dependents, mga seafarer families po na sumusunod sa ating alagang AMOSUP. Literal na alagang AMOSUP Yes. ang hatid sa atin ni Ma'am Sel. Okay. So, para po sa karagdagang impormasyon tungkol po sa mga welfare programs and services ng AMOSUP, nasa screens nyo po ang AMOSUP Contact Center, telephone, mobile numbers ng Globe and Smart. Paalala lamang po, ang mga numerong yan ay para lang po sa pagtawag. Meron din po tayong AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. And ang mga episodes po natin sa Alagang AMOSUP ay na-upload natin sa AMOSUP official YouTube channel. And of course, www.amosup.org naman po para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga service units, mga programa at events ng AMOSUP. Ma'am, meron po ba kayong social media na gusto nyong i-promote ang Women Championing Seafarers families? Yes po. Please get in touch with us sa page po ng Women Championing Seafarer Families. Everyone is welcome to be a member or to join us in our advocacy. And sali lang po kayo. We accept everyone everyone is welcome to join us in our advocacy. Salamat po. Alright, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Ms. Susan Aison, Milo Jonela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Tañano at Jerome Toledo, Justin Osayas at ang kaamusup natin na si Lara San Juan. At syempre muli maraming salamat sa ating special guest na si Miss Maria Cecilia Hiron, Ma'am Sel, sa pagbabahagi ng kanyang inspirasyon, karanasan at dedikasyon sa pag-empower ng mga seafarer families at sa pagiging gabay at suporta hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isa sa mga leader sa komunidad tulad ng Women Championing Seafarer Families. Naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat ang kwento ni Miss Sel na sa kabila ng mga hamon ng buhay sa dagat at tahanan ay ang puso ng kababaihan ay palaging ilaw at sandigan ng pamilya. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga members at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon po, ang core, ang puso ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.